konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 3, 2025. Isang linggo na lamang ho at eleksyon na. At May 12 ho, sa darating na linggo, eleksyon na ho at kayo ho ba ay nakapili na ho ng inyong mga napipisil na kandidato. Siyempre tayo ho ay magluluklok uli ng mga senador, 12 ho yan, isang party list. At siyempre ang inyong mga opisyal ho sa inyong kanya-kanyang mga lugar. Sana ho ay maging maayos ho yung ating darating na eleksyon at kilatisin nyo ho lahat ng mga kandidato na gusto nyo ho iboto, lalo na ho sa pagkasenador, kasi ho yan ho talaga ang huhubog ho ng mga polisiya ho, mga batas na kailangan ho natin sa ating bansa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. Ito, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, formal ng kwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa 38 pahinang defense challenge with respect to jurisdiction, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na walang legal na basehan ang pagpapatuloy ng pagdinig laban sa kanya dahil sa pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Hiniling din ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang kanyang agarang paglaya. Naharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 3, 2025, sa iyong palagay, dapat na bang palayain ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ulitin ho natin sa inyong palagay. Dapat na bang palayain ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin live pa ho mula sa Amerika, ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies, si Assistant Professor Michael Chu Jr. Magandang araw, Professor Chu. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga sa iyo, Danny, at sa lahat ng mga nanonood.
Eto, Professor Chu, no, formal nang naghain ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte ng defense challenge against jurisdiction at sinabing walang legal na basehan para magpatuloy ang pagdinig ng ICC. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung ano ang implikasyon nito sa kanyang kaso? So kung magtagumpay ang hinihain ng depensa na um, kung ano man yun, no, meron silang hinihinging relief from the ICC ay maaaring hindi makapagpatuloy ang kaso at various points. No? So halimbawa doon sa inihain nila na submission, sabi ng depensa na parang wala ng silbi na magka-confirmation of charges kung wala namang tamang exercise ng jurisdiction. So doon pa lang baka hindi na matuloy yung confirmation of charges kung sabihin ng pretrial chamber after it resolves na wala ngang jurisdiction, or isabay niya dun sa confirmation of charges at kahit na may basihan yung charges ay hindi makakapagpatuloy sa paglilitis dahil wala ngang tamang exercise ng jurisdiction. So yun yung implikasyon. So, sir, basically, no, sinasabi nila na dahil kumalas na sa Rome Statute yung Pilipinas nung time na nagko-conduct na investigation itong ICC, kaya wala nang jurisdiction. Sa inyong palagay po, valid ba yung argumentong ito ng kampo ni dating Pangulong Duterte? So actually, medyo masalimuot yung sistema ng Rome Statute. So ganun din yung argumento ng depensa. Hindi na ngayon kino-contest, hindi na ngayon parang china-challenge ng depensa yung jurisdiction ng ICC. Sinasabi niya, oo, meron kayong jurisdiction. So ang sabi kasi ng ICC dito ay, noong panahon na miyembro pa kayo ng Rome Statute, doon nangyari yung mga krimen sa teritoryo ninyo. So kaya kami merong jurisdiction, tinatawag natin na subject matter jurisdiction tsaka temporal jurisdiction. Ngayon, ang sabi ng depensa, okay, hindi na natin pag-aawayan yan. Meron kayong jurisdiction. Pero, sabi sa Rome Statute, sa Article 12 ng Rome Statute, bago nyo ma-exercise yung jurisdiction na yon. So kahit na meron, hindi kayo makakausad. Hindi nyo ma-exercise yung jurisdiction na yan. Kasi sa panahon na mag-exercise na kayo ng jurisdiction, dapat partido pa yung bansa. Either yung bansa kung saan nangyari o yung bansa kung saan national yung naakusahan. No? Pero nung panahon na mag-exercise na kayo ng jurisdiction, which was in 2021, kasi doon na-authorize yung investigation, and not nung panahon na nagsimula ng preliminary examination si prosecutor noong 2021, after 2019, hindi na partido yung bansa. So hindi na kayo, kahit meron kayong jurisdiction, hindi na kayo makakausad, hindi nyo ma-exercise yung jurisdiction na yan kasi precondition sa pag-exercise ng partido pa rin. So, Professor, sa tingin nyo valid yung argument nila at maaari itong katigan ng ICC? Yes, maaaring katigan ng ICC. Marami silang malalakas na punto kasi yung basa ng depensa ay very textual, no? Kung ano talaga yung nakasulat sa Rome Statute. Pero sa aking palagay, ay meron pa ring basis yung ICC na mag-proceed at mag-exercise ng kanilang jurisdiction kung ang basa mo naman sa Rome Statute ay holistic tsaka purposive. So, ano ba yung purposive? Ano ba yung punto ng Rome Statute? Yun yung parang accountability, no? Hindi makakatakas yung mga nag-commit ng international crimes dahil lang halimbawa mag-withdraw sila sa Rome Statute. So, kaya meron tayong Article 127, Paragraph 2 para dyan. So, while malalakas yung punto ng depensa, at in fact, dalawa sa mga nag-dissent noon, di ba, sa 2023 Appeals Chamber decision, yun, sinasite siya ng depensa. Meron ding pagbabatayan ang pre-trial chamber to say na hindi, tama yung aming exercise ng jurisdiction. So, sa puntong ito, I would say ay talagang medyo balance yung mga argumento.
And malinaw ho yan na professor na hindi pa natin talaga alam kung ano pwedeng mangyari dito sa kaso. Sir, hilig ng kanyang kampo no, ni dating Pangulong Duterte ang immediate at unconditional release ng dating Pangulo. Sa inyong palagay, posible ba itong katigan din ng ICC? Yung immediate at interim release na tawag sa Rome Statute ay kailangan iba yung pag-analisa ng pre-trial chamber. So yun nga, no, balikan natin kung bakit ba in the first place nag-issue ng warrant of arrest. So bukod doon sa may nasatisfy na standard which is reasonable grounds to believe, kailangan ng arrest or warrant of arrest dahil any of the three things, no, yun yung parang makakaapekto siya sa investigasyon, sa mga witnesses kung malaya siya or hindi siya sisipot sa mga pagdinig na susunod, or kung malaya siya ay malaya rin niyang makakomit pa yung mga krimen na inaakusahan siyang kinumit niya nung panahon na siya ay nasa posisyon pa. So, kung wala na yung tatlong iyon, yung risks na yon, which was the reason why arrest was important in the first place, posible na sabihin ng pre-trial chamber, okay, in the meantime, lalaya ka muna. Pero kung merong indikasyon or ebidensya na nandun pa rin yung kahit isa sa tatlong iyon, so malaking risk iyon. So hindi siguro igagrant ng pre-trial chamber. Eto sir, kung hindi ito katigan nga ng ICC yung kanilang depensa nga ho, no? Ano pa yung maaaring ihain na magkabilang partido hanggang sa itinakdang confirmation of charges hearing sa Setyembre? So meron pa silang ngayon, nasa disclosure process sila, no. So nag-exchange sila ng mga dokumento or ebidensya. So pwede pa ring maghain ng depensa ng kanilang mga obserbasyon kasi doon sa ebidensya na inihain ng prosecution, kasi sampling lang naman iyon. So yung mga kahinaan nun pwede niyang atakihin in similar submission before the confirmation of charges, halimbawa, or kung merong sinabi yung depensa na tatawagin niya bilang mga witnesses, pwedeng sabihin ng depensa na mahina or hindi relevant yung testimony ng witnesses na yon, so hindi sila dapat na pinapakinggan sa confirmation of charges. On the other hand, pwede ding maghain pa ng protective or protection request yung prosecution. So, halimbawa, kung merong mga witnesses or dokumento na kailangan confidential or kailangan ang presenta sa witness ay yung parang ginagawa natin sa media na naka-blur or hindi kita yung mukha or yung identity, pwede din hain yun in the meantime. Pero sa panahon na ito, so bukod dun sa disclosure process na yun, no, tsaka of course, merong submissions yung mga biktima through their common legal representative. So, in fact, tanong pa yun kung sino ba yung papayagan ng pre-trial chamber sa mga biktima na makapagdalo at makapag-participate. No? So, isa din yun sa pwedeng hiyain. Pero yung malaking part talaga nito ay after ng depensa maghain ng kanilang submission on jurisdiction, hahain ngayon yung prosecution ng obserbasyon niya, yung mga legal na argumento naman niya para sagutin ang depensa, pati na din yung common legal representative of the victims. And you mentioned kanina, sir, yung mga pwedeng dumalo doon sa mga pagdinig, no? And nagkaroon ng issue tungkol doon sa ID ng mga citizens nga ho, no? Ano ho yung reaction ho ninyo dito sa nangyayaring ito? Yeah, sa akin, tama lang yung decision ng pre-trial chamber na payagan yun. Kasi I think, realidad naman talaga yun sa bansa natin. So, siguro produkto yun ng mga abogado na foreigner na hindi naman alam yung context. So, pero dapat na-advise sila actually bilang presidente naman yung kliyente nila nung panahon na nag-i-issue ng mga national ID na hindi naman natanggap ng mga tao. So, dapat alam nila na mahirap yung issue ng ID, ng state-issued ID sa Pilipinas. So, sa akin, parang siguro na lang yun, no? Kasi abogado ka ng depensa, kailangan mong gawin lahat ng magagawa mo para matulungan yung kliyente mo. Pero sa akin, parang hindi necessary yung submission na yun kasi ang punto nga dito ay
malaki kasi ang emphasis ng ICC sa mga biktima. In fact, meron silang sariling abogado na bukod sa prosecution at meron silang sariling fund. So, doon pa lang sa angulo na yon, talagang bibigyan mo ng leeway, as much leeway na makapag-participate yung victim. So, sa tingin ko tama lang yung pre-trial chamber na i-allow yung not national IDs. And ito, Professor, briefly lang ho, no? After nung confirmation of charges hearing, kung sakaling umabot ho doon, ano pa ho yung mga aabangan ng ating mga kababayan dito sa pagdinig kay dating Pangulong Duterte? Okay, so yung confirmation of charges, crucial siya kasi kung ma-confirm yung charges, magpapatuloy tayo sa paglilitis. Kung hindi ma-confirm yung charges, wala tayong trial na magaganap, no? So, iba siya doon sa proseso natin on arraignment kasi yun, whether guilty or not guilty, may paglilitis. So after noon, kung ma-confirm, may paglilitis. So tulad ng nakikita natin sa regular criminal trials, magpepresenta ang prosecution, magpepresenta ng mga depensa at affirmative case ang depensa, tapos meron ding partisipasyon yung mga biktima. So ito na yung mahabang proseso na magpapalitan sila ng ebidensya. Out in the open, out in the public, mapapanood natin yan. Alright, sir, panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan dito sa mga supporters ni dating Pangulong Duterte at pati na rin ho sa mga biktima ng EJK at sa mga sumusubaybay ho sa kasong ito ng dating Pangulo? Siguro ang una kong mensahe ay may mga issue sa jurisdiction na masasolve kapag sumali tayo ulit sa Rome Statute. So isa yon, no? So mag-rejoin tayo. Pangalawa, kung hindi man mag-rejoin, sa Article 12, mayroong mekanismo na pwedeng i-accept ng Estado yung jurisdiction on an ad hoc basis. So, mensahe ko yan sa ating Estado na kung ang goal ay hindi na tayo magtalo on jurisdiction, posibleng path yun. Sa publiko naman, I think talagang buksan lang natin ang isip natin dito sa proseso ng ICC. Kaya na naman pumasok yung ICC kasi walang nangyayari sa Pilipinas patungkol sa allegation or sa mga kaso against a former president. So, this is really about accountability. So, isipin mo, kung ayaw mo na makatakas yung mga tao na nag-commit ng mga krimen na ito dahil makapangyarihan sila sa bansa mo, bigyan mo ng pagkakataon yung institusyon tulad ng ICC na maglitis at patunayan kung wala talagang sala, edi walang sala. Kasi pwede namang ma-acquit sa International Criminal Court. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Chu. Thank you, Attorney Danny. Ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies, Assistant Professor Michael Chu Jr. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo o telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHil bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman na walang pahintulot o kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sino man na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, dumako naman ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing kay Normita Katahan. Attorney, tanong ko po sana, ang pautang ko 88,000. Inabot po ng 9 years. Inabot ng 1.9 million. Tatanggapin po ba ng small claim? Tatanggapin pa naman ho yan kasi dito sa ating small claims court, yung threshold ho na amount natin na 1 million. 1 million, hindi ho kasama dyan yung interest. So, ibig sabihin principal lang ho yan ang pinag-uusapan natin, yung 1 million pesos. Hindi ho kasama ang ibang ang interest at iba pa hong cost ng pagkakautang. So, ibig sabihin ho, kung ang utang ho ninyo, yung pagkakautang ho sa inyo, ay hindi ho higit ng 1 milyong piso, hindi ho kasama yung mga interest, ay pwede ho yan, pasok ho yan sa ating mga small claims court. Dito ho, yung principal ho na sinisingil ay 88,000 lang talaga at naging 1.9 million dahil nga ho sa interest. So pasok pa ho yan sa ating mga small claims court. At syempre, bakit nga ba maganda ho yung kaso nyo mapunta sa small claims court? Dahil ho dito mas mabilis ho yung pagdinig ho sa kaso. At pangalawa, hindi na ho kailangan ng mga abogado. At in fact, bawal nga ho yung mga abogado dito sa ating mga small claims court kung hindi ho sila yung sinisingil ng utang o di kaya kung sila yung naniningil nga ho, no? At hindi nyo na ho kailangan ng mga habang pleading na nagbibigay ho ng mga argumento dun sa kaso, no? O depensa. Kasi ho, templated na ho yung mga forms na gagamitin dito sa ating mga small claims court. At fill upan nyo lamang ho yan. At syempre, informal lamang ho hearing dito sa mga small claims court. Kaya ho talaga hindi nyo na kailangan abogado at kaya hindi nyo kailangan matakot at kabahan dahil informal lamang ho yung gaganapin na hearing. At syempre, mas mabilis ho maglalabas ng desisyon yung judge. Kaya sana ho ito, makasingil na ho kayo. Ito 9 years na daw yung sinisingil niya. Ay sana ho makasingil ho kayo at kahit pa paano ay matapos na ho itong problema ninyo dito sa utang. Ito, tanong naman from RJ Ariza pa. Good day po, isa po akong empleyado na tinanggal na hindi tama ang proseso. Tanong ko lang po, makakuha po ba ako ng separation pay at back wages kahit 3 months pa lang po ako nagtatrabaho? Pakisagot po sana at patulong na rin po, Tagalabo, Camarines Norte po ako. And happy viewing ho, happy listening ho sa lahat ng mga taga Camarines Norte. At syempre ho, no, maaari din ho siyang mabigyan ho ng separation pay at back wages kung sinasabi nga natin hindi tama ho yung pagkakatanggal ho sa kanya sa trabaho. At sinasabi nga ho natin kahit 3 buwan pa lamang ho siya. Meron din ho tayo mga batas ho no, pagdating ho dito sa mga regular at hindi regular na empleyado. So kahit sabihin nyo ho na hindi ho siya regular na empleyado pa, ay kung meron naman hong nangyari ho, no, na talagang paglabag ho sa kanyang mga karapatan. Halimbawa ho, kung hindi kayo regular na empleyado, bigla kayong tinanggal, dapat hanggang 6 na buwan ho kayo, hindi ba? O di kaya naman ho, hindi ho pinaliwanag sa inyo yung mga dapat ninyong gawin sa trabaho, o di kaya yung mga goals ho ninyo, no, yung mga key performance indicators ho ninyo sa trabaho, hindi pinaliwanag sa inyo, bigla na lamang ho kayong tinanggal, ay maaari din ho kayong makakuha pa din, no, ng compensation, no, sa ilalim ng batas. At syempre sa mga ganyan ho, maaari din ho illegal dismissal ho yan. Kapag sa regular na empleyado naman ho, illegal dismissal ho kapag kayo ay tinanggal ho sa trabaho ng walang sapat na dahilan o hindi ho dumaan sa due process. So kahit sabihin nyo ho talaga may kasalanan ho kayo,
ay meron ho kayong nagawang pagkakamali sa inyong employer, kung hindi naman ho ito dumaan ho no, sa tamang proseso, ay ito ay mako-consider pa rin ho natin na illegal dismissal. At kapag ho ganyan, ay maaari ho kayong maningil ho ng damages. At syempre, maaari din ho kayong maibalik sa trabaho, reinstatement. At syempre, mabigyan ho ng back wages. At yung sinasabi nga natin, separation pay. Dito, tingnan lang ho natin, hindi natin alam yung mga circumstances ho, no, kung bakit ho siya tinanggal, bigla siyang tinanggal sa trabaho. Pero sana malaman ho natin iyan at makikita ho natin na kung mayroon talagang paglabag ho sa kanyang mga karapatan, ay maaari naman ho talaga siya mabigyan ng damages, separation pay at yung back wages, no, from the time ho na siya ay unlawfully na tinanggal sa trabaho hanggang ho siya ay makabalik. Eto, tanong naman from Alvin Resurrection. Tanong ko lang po, sana may pananagutan po ba ang may-ari ng aso? Kung nakatali naman ito at nilapitan ng nakagat. Maaari ho may pananagutan pa rin ho yung may-ari ho ng aso. Kasi di ba sa ilalim ho ng ating batas and sa civil code ho natin, lahat ho ng nagmamay-ari no, na mga hayop para sa kanyang kasiyahan o sa kanilang trabaho ay responsable ho no, kung anumang magawa ho ng hayop sa ating mga kapwa o di kaya makasira ho ng ari-arian, etc. Siyempre may mga batas din ho tayo dyan na talagang nagsasabi na kailangang aso ay nakatali. Pero dito nga ho, sinasabi niya, nakatali naman daw yung aso, kaya lang nilapitan ho ng tao, kaya siya nakagat. So maaari ho dyan, merong hong contributory negligence, yung tao na nakagat ng aso. Pero yun nga, sasabihin ho natin, talagang kahit nga ho nakatali pa yung aso ho ninyo, ay responsable pa rin ho talaga kayo doon sa magiging action ho ng inyong aso. So maaaring maging liable ho kayo for damages at syempre doon sa mga pagpapagamot ho ng taong nakagat ng aso. Pero kung sa korte nga ho ito, maaari ho itong mabawasan yung i-award na damages ho sa kanya kasi meron ho siyang tinatawag natin contributory negligence. So ibig sabihin ho, may partisipasyon ho siya. Kaya nangyari ho sa kanya. So dito ho ay kaya ho siya nakakagat, sabi niyo nga ho, ay nilapitan yung aso. So may contribution ho siya dun sa nangyari sa kanya, kaya babawasan ho ng korte yung damages na maaari niyang makuha. At ayun ho, tumulong na lamang ho tayo dahil alaga naman ho natin yan at ultimately responsable pa rin ho talaga tayo sa anong mangyayari ho doon sa ating mga alaga. Eto, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan. Magkomento ho ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 3, 2025. Sa iyong palagay, dapat na bang palayain ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-text sa inyong tanong, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman from cellphone number ending in 3977. Blessed day po. Ano po ang ibig sabihin ng tax mapping? Thanks and God bless you more. Ang tax mapping ho, ito ho yung pagpunta ho ng BIR ho sa inyong mga negosyo. At syempre, titingnan ho nila kung kayo ay nagko-comply ho doon sa mga batas. Halimbawa na lamang ho yung pag-i-issue nyo ho ng mga resibo. Ayan ho. O kung di kaya, rehistrado ho ba ang inyong negosyo? O di kaya naman ho, titiyan ho nila yung mga books of accounts ninyo, yung mga libro ho ng inyong negosyo. So, titingnan ho nila yan. Kaya pagkaganto ho, pag may tax mapping, kailangan ho maging handa ho kayo. At ihanda nyo na ho lahat ng mga kakailanganin ho ng BIR. Katulad nga ho nitong mga books of accounts, inyong mga resibo at inyong mga permit para kung masigurado ho nila na kayo naman ay talagang sumusunod ho sa batas at talagang nagnenegosyo ho ng tama.
Ito, tanong naman ho from username bash3197. Ito, galing naman ho sa YouTube. Magbasa naman ho tayo sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre, pwede rin ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan ho diyan, kagaya ho nito. From bash3197, paano po pag 8,000 lang? Pasok po ba sa small claims court? Ayan ho, pasok ho yan kasi ang maximum amount man ho natin ay 1 million pesos. Hindi ho kasama yung mga interest at iba pa hong cost ng pagkakautang. At yung mga korte ho, hindi naman ho sila nagdeklara ng minimum amount na pwede ninyong ilapit sa ating mga small claims court. Kaya lang ho, syempre, intindihin nyo ho, may mga docket fees din hong babayaran kapag kayo ay pumunta sa ating small claims court. Maliban na lamang kung mapatunayan ho na kayo ay indigent. At kung saan ho libre ho yung mga docket fees at filing fees. Pero ayun ho, kung hindi ho kayo indigent, magbabayad ho kayo ng mga docket at filing fees. At syempre, mas maigi naman ho talaga na maningil kung talagang hindi na ho kayo makapaningil sa barangay, ay dito ho kayo sa ating mga small claims court. From Beverly Lubaton, good morning po, attorney. Sa edad na 20 years old na po ang anak ko, second year college. Hininto po tatay pagbibigay sa kanya ng sustento. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ito, sa ilalim ho kasi ng ating family code, yung mga magulang ho ay meron ho silang responsibilidad na magsustento sa kanilang mga anak at mapagtapos ho sila ng pag-aaral. At ito sabi nga ho, kahit isang degree nga ho sa kolehiyo, responsibilidad ho yan ng mga magulang para ho mapagtapos ho ang kanilang mga anak. Kaya sinasabi natin, kahit ho lampas na ho 18 years old, ay kung yung anak nyo ho ay nag-aaral pa ho ng kolehiyo, at syempre talagang lalampas ho yan kasi ho, di ba, may mga senior high school na nga ho ngayon, etc. At ito nga ho, 20 years old siya, nasa college ho siya, ay kailangan nyo pa rin ho siyang bigyan ng sustento hanggang ho matapos ho siya sa pag-aaral. Kapag ganito ho, maaari nyo naman hong kausapin ang inyong asawa ho, para ho hindi ho itigil yung pagsustento sa inyong anak. At kung hindi ho umubra, maaari ho kayong maghain ho ng petition, petition for support ho sa ating mga family court para ho hindi ho matigil yung sustento ng inyong asawa at makapagtapos naman ho ng pag-aaral ang inyong anak. So yan ho, sa ating mga magulang ho, tandaan nyo ho, may responsibilidad ho kayo sa inyong mga anak. Mapagtapos ho sila ng pag-aaral, pag-aralin nyo ho sila. At tiyak naman ho, kahit naman ho, may balik ho yan sa inyong mga magulang naman ho. Pag nakita ho ng mga anak ninyo na kayo naman ay talagang responsableng mga magulang, ay babalik ho yan sa inyo kahit ho hindi ho ninyo hingiin. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ilang mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong May 3, 2025. Sa iyong palagay, dapat na bang palayain ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Eto, from cellphone number ending in 5211, eto ho, hindi dapat dahil merong mga EJK na nangyari noong kanyang panahon. At syempre naman ho, from Hector Cerda, ito naman, dapat bigyan ng hustisya ang mga namatay sa EJK, lalo na noong mayor pa at lahat ng involved. At from cellphone number naman ho, ending in 1355, dapat nang palayain dahil wala namang jurisdiction ng ICC sa bansa dahil tumiwalag na tayo. Ayan ho. Maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento sa ating Facebook ho. Yung ating video ho, nasa Facebook lang ho yan at YouTube. Maaari pa rin ho kayong mag-komento ng inyong mga pananaw ho dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado ho na ito. Ano, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Yung mga hindi ho natin nasagot na katanungan, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado.
Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.